Hello guys! Welcome back to my channel. Napakaganda po ng topic natin ngayon. Although maiksi lang pero I'm sure magiging maganda ang impact po sa inyong lahat. Very super duper important topic po kung paano tayo magmamanage ng pera na smarter way. Hindi po budget, no? Kasi ayaw kong pinagpabawalan ako magkape. So hindi po budget ang pag-uusapan natin ngayon. Ang topic po natin ngayon actually is prioritization. Prioritization. Based po ito sa kasabihan na you can have anything you want. Kahit anong gusto mo, pwede mo makuha. But not everything. Hindi po lahat. Mamili ka lang. At konting background lang po, no? Para mas maintindihan po ninyo, no? Ma-appreciate po ninyo yung pinag-uusapan po natin ngayon, no? Ako po kasi, no? I'm into software development, no? Gumagawa po ako ng software, ng system, mga website. Alam niyo na po yan, no? So usually, no, ang isang software, kailangan po siya para patakbuhin po ang isang negosyo. So kung gagawa ko rin ng isang software, halimbawa, imagine mo, website, no? So gagawa kami ng listahan ng mga bagay na kailangan gawin kasi kailangan nung negosyo. Kaya lang po, ito po ang kicker po dyan. Yung listahan po na yan, lahat po ng kailangan gawin para patakbuhin ng isang negosyo, hindi po namin sabay-sabay na gagawin po yan. Hindi po sabay-sabay. Bakit? Kasi kailangan po natin maintindihan ang oras po ay limited. Limited po. Bawat tao na hinire ng company, no, ay may limitasyon po kung ilang oras na siya pwede magtrabaho. Halimbawa, 40 hours a week. In fact, kahit yung budget po ng company, no, na pang-hire niya ng kanyang team, limited na ang team po, no, yung pera na kaya niyang ilabas, no. Kaya kung ilan lang yung kaya niyang tao na i-recruit, yun lang ang kaya niya, no? And yung team can only work so much. Hindi po infinite, no? May limitasyon po, no? Yung kayang gawin ng team kasi limited yung pera, limited ang time ng tao. Kung gagawin namin sabay-sabay ang lahat ng kailangan ng negosyo, no? Baka po bankrupt na yung negosyo, bangkarote na, sarado na yung kumpanya, wala pa kami natatapos kahit isa na trabaho kasi inumpisahan namin lahat. Pag inumpisahan mo lahat ng sabay-sabay, wala kang matatapos agad. Halimbawa, no? Halimbawa ako isa akong broker, no? Ang company na pinagtatrabaho ko, broker. Kasi ito kunwari mga feature, no, na kailangan namin gawin. Mag-provide kami ng buying and selling ng stocks. Mag-provide kami ng feature ng short selling, no, sa public. At mag-support kami ng futures and options. Halimbawa, ito yung listahan na kailangan namin gawin, no? Ayan. So, ibig sabihin, no, pag ito po, pag pinagsabay-sabay po namin gawin ito, may baka po tumba na yung broker, no? Tumba na yung kumpanya. Wala pa kami natapos. So, ibig pong sabihin, kailangan pinaprioritize po ito. Ano po yung pinaka-importante at magpapasok na kagad ng pera sa kumpanya, yun agad ang gagawin namin, no? So, ang ginagawa namin, i-organize yung mga tasks o yung mga kailangan gawin into priority. So, yung mga boss, kasama po sa team yung mga boss na yan. Sila ang magdedesisyon ano yung pinaka-importante sa negosyo, yung magbibigay ng malaking impact, nakikita agad, papasok agad ng pera, ganon. At yun yung uunahin na gagawin ng team. Tatapusin namin agad yung pinaka-importante, i-deliver agad para mag-benefit ang kumpanya. Ganon din po pagdating po sa pera, sa personal finance natin, guys, no? Marami po tayong gusto. Marami tayong goals, no? Gusto natin bumili ng kotse, gusto natin mag-travel, gusto natin pumunta ng concert, gusto natin ng mga fancy foods. Ang dami natin gustong pagkagasto sa appliances, bahay, retirement, lahat gusto po natin, no? Pero guys, kailangan i-prioritize po natin yan, no? Ayan, kasi po, yung time, yung dami ng taon na pwede tayong magtrabaho, limited lang po yan. Yung sahod po natin, limited lang din po yan. Hindi po natin masasabi kung mananalo tayo sa loto o hindi. Malamang po hindi tayo mananalo ng loto, so limited lang po ang oras natin magtrabaho. We can only work up to 65 years old, no? Sabihin mo na paano kung may rayuma ka na, no? Di mo na kaya mag-work, no? So, may limited lang, pati negosyo. Yung sahod, di mo naman hawak yung sahod, no? So, hindi mo rin alam, no? So, ganon. So, dapat, i-organize natin yung mga gusto natin, yung mga goals natin financially.
i-organize natin. Ano ba yung pinakamataas yung priorities? I-sort mo siya, no? Kung top to bottom, ano yung pinaka-importante, yun na nasa taas. Tapos, mag-workout ka lang sa top 1 or top 2 things na nandoon, no? At bibigyan mo ng atensyon, no, for several months, several years, no, hanggang maging stable na siya. Maaaring hindi mo nga makumpleto, lalo na kung pinag-uusapan natin, pero antayin mo muna maging negosyo bago stable bago ka pumunta doon sa susunod, no. So kailangan po talaga ng diskarte, prioritization, kailangan po talaga. Kasi po, ang oras natin sa sahod ay hindi po infinite. At sana may natutunan kayo kahit maiksi na ating video. Disclaimer lang po, hindi po tayo expert, no? Ayan. At salamat sa pakikinig niyo. Like, share, subscribe. To God be glory sa inyo, no? God bless. Happy investing. Bye-bye.